Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Ilang linggo na lang, summer na naman. Panahon na ulit ng swimming sa dagat kasama ng pamilya at kaibigan. Yun nga lang, hindi lahat ng tao ay excited maligo sa beach. May mga tao kasi na takot tumapak sa tubig at alam mo kung bakit? Baka raw kasi may pating. Kahit sino ay siguradong kikilabutan kung makaharap nila ang halimaw ng dagat. Paano ba naman, matalas kasi ang mga ngipin nito na siguradong babaon sa iyong balat. Sa kasamaang palad, may mga tao nang nakaranas na maatake ng pating. Ito ang nangyari sa kawawang biktima na si Steven Robles. Kwento ni Steven, lumalangoy daw siya sa dagat kasama ang kanyang mga kaibigan nang biglang may pating na umatake. Medyo malabo ang kuha ng video, ngunit yan mismo ang eksena ng pag-atake ng pating sa kawawang si Steven. Get out of the water! Shark! Get out of the water! Get out of the water! Buti na lang at may mga concerned citizens ang agad na rumisponde para tulungan ng biktima. Agad na naisugod sa ospital si Steven dahil sa dami ng kanyang natamong sugat. I was staring at this shark eyeball to eyeball, literally like right here. It was the most frightening thing anyone could ever experience. Ito naman ang nakamamanghang istorya ng survivor na si Paul Gelder. Akalain mo yun, naputol ang kanyang binti at braso dahil sa atake ng pating. Noong year 2009, nakunan sa video ang pag-atake ng pating kay Paul Gelder habang siya ay lumalangoy sa Sydney Harbour, Australia. Malabo rin ang kuha ng video, ngunit yan mismo ang eksena habang siya ay nakikipaglaban sa pating. Buti na lang at nakuha ng mga rescuer si Paul Gelder at agad siyang naisugod sa ospital. Pagkalipas ng maraming operasyon at rehabilitation, eto na ngayon si Paul. Tuluyan nang naputol ang isa niyang binti at braso. Sa ngayon, meron na siyang suot na prosthesis para lang mabuhay siya ng normal. Sobrang nakakatakot ang sinapit ni Steven Robles at Paul Gelder. Dahil dyan, mahalaga na malaman natin ang tamang diskarte para iwas sa atake ng pating. Kaya naman naisip kong ituro sa inyo ang 7 tips para ligtas sa shark attack. Una ay huwag mag-swimming sa delikadong lugar. Kapag sinabihan ka na maraming pating sa lugar na yan, abay dapat mo itong seryosohin. Magtanong-tanong sa mga lokal na residente kung may kaso na ba ng shark attack sa beach na paliliguan mo. Kung may mga babala o warning signs ng shark attack sa paligid, mas maganda kung mag-swimming ka lang sa mababaw na parte ng dagat malapit sa mga tao. Kung ako sa'yo, mag-swimming ka na lang sa batya. Mura na, ligtas ka pa sa pating. Oo nga pala, bago tayo magpatuloy, dapat nyo munang pindutin ang subscribe button. Maraming salamat! Pangalawa, huwag mag-swimming sa gabi. Ang mga pating kasi ay nocturnal hunter. Ibig sabihin, aktibo sila sa paghahanap ng pagkain tuwing oras ng gabi. Kaya naman malaki ang tsansa na maatake ka ng pating sa gabi kaysa sa umaga. Maliban sa pating, baka may iba pang sea monster ang makita mo pag nag-night swimming. Oh no, nakakatakot naman! Pangatlo, umiwas sa malalabong tubig. Kapag maputik o madilim ang tubig, huwag ka na dyan mag-swimming. Nahihirapan kasing makakita ang pating pag malabo ang tubig. Kapag nagtagpo ang tao at pating sa madilim na tubig, aakalain ng pating na isa kang isda, kaya naman baka makagat ka pa nito. Pang-apat, huwag malikot sa tubig. Kapag nasa dagat ka, huwag kang gumawa ng kilos na para bang sinasaboy mo ang tubig. Ang bawat tilamsik kasi ng tubig ay nakakatawag sa atensyon ng gutom na pating. Ang tunog at vibration ng splashing sa tubig ay senyales ng naghihingalong isda o hayop na may injury, kaya nilalapitan ito ng pating. Kung ako sa'yo, huwag kang maglaro sa dagat. Panglima, huwag mong kulitin ng pating. Kapag may nakita kang pating, mas mabuti kung layuan mo ito.
Madalas sa mga shark attack ay unprovoked o may iwasan lang sana kung hindi lumapit ang tao sa pating. Sa maniwala ka man o hindi, ang mga pating ay natatakot rin sa tao. Kaya bilang depensa, kinakagat ng pating ang sinumang gustong manakit sa kanya. Pero kung ganito ka-cute ang baby shark, parang ang sarap kulitin at panggigilan. Pang-anim, huwag mag-swimming kung dumudugo ang iyong sugat. Alam naman natin na nagiging agresibo ang pating sa tuwing nakakaamoy sila ng dugo. That's good. Pwede ka pa rin namang mag-swimming kung may sugat, basta't doon ka lang sa mababaw na pangpang. Ganon din sa mga babae. Mas mainam kung huwag kang lalayo sa malalim na dagat kung meron kang menstruation o buwan ng dalaw. Panghuli, huwag magsuot ng kumikinang na bagay. Ang halimbawa nito ay mga alahas, bakal at salamin. Ang mga bagay na ito ay kumikinang sa dagat, gaya ng kaliskis ng isda. Kaya naman mapagkakamalang ka ng pating na isang dambuhalang isda. Ito ang mga tips at advice para hindi tayo lapitan ng pating. Pero, paano kung sinunod mo naman ang lahat ng tips ngunit may pating pa rin ang gustong lumapit sa iyo? Ano kaya ang pwede mong gawin para labanan ng pating? Pwes, makinig ka sa aking payo at baka mailigtas nito ang buhay mo. Kung may pating na umaaligid, dapat ay maging kalmado. Kapag nagpanika at nagsimulang matakot, mas lalo lang gaganahan ng pating na umatake. Ang iniisip kasi ng pating ay mahina ka at madali kang targetin. Isa pang magandang tip ay titigan mo sa mata ang pating. Sinyalis kasi ito na matapang ka at hindi ka natatakot sa kanya. Malay mo, pag nakipagtitigan ka sa pating, ma-inlove pa yan sa'yo kaya hindi ka na niya aawayin. Kapag lumapit pa rin sa'yo ang pating, gamitin mo ang iyong parapernalya para ipangharang. Gaya ng sa video, makikita na ginamit niya ang kanyang suot na palikpik sa paa para itaboy ang pating. Kung wala kang pangharang sa pating, gamitin mo ang iyong kamay para pigilan ang paglapit niya sa iyo. Itulak mo ng malakas ang pating para malihis ang kanyang atensyon. Guys, sa video, makikita kung paano tinulak ng diver ang ulo ng pating para hindi siya sugurin. Kung umabot sa punto na aatakihin ka na ng pating, gamitin mo ang iyong buong lakas para lumaban. Gamitin mo ang iyong kamay at binti para saktan ng pating. Suntukin mo ito sa maselang bahagi, gaya ng mata, hasang at nguso dahil ito ang sensitibong parte. Kapag ginawa mo ito, siguradong lulubayan ka na ng pating. Kawawa ka nga lang kung merong paa at kamay ang pating at baka resbakan ka nito hanggang sa lupa. Kapag umalis ang pating, dahan-dahan kang lumayo o bumalik sa iyong bangka. Kung magkataon na nakatamo ka ng sugat, mahalaga na malagyan mo ito ng tourniquet para mapigilan ang pagtagas ng dugo. Mahalaga rin na maisugod sa ospital ang taong nakagat ng pating para hindi lumala ang kanyang sugat. Ngayong nalaman mo ang mga tamang diskarte para makaiwas sa pating, sana ay hindi ka na matakot na mag-swimming sa dagat. Kada taon, may 3,000 kaso lamang ng shark attack sa buong mundo. Ibig sabihin, may isang tao lamang ang inaatake ng pating sa bawat 2.6 milyong populasyon. Alam mo ba na mas malaki pa ang tsansa mo na mamatay sa sakit ng lamok kesa sa shark attack? Mas malaki rin ang tsansa mo na mamatay sa rabies kesa makagat ng pating. Kung titingnan sa datos, mas marami pa ang hayop na dapat mong ikatakot gaya ng ahas, buwaya at elepante. Madalas kasi sa mga pating ay dinededma lang ang mga tao dahil hindi naman tayo parte ng kanilang diet. Mas gusto ng pating ang kumain ng isda at wala silang interes na kumain ng tao. Kaya naman madalas sa pating ay dinadaan-daanan lang ang mga tao. Sana huwag niyong kakalimutan ang mga tips kung paano makaiwas sa mga pating dahil ililigtas nito ang inyong buhay. Pero kung ang higanting megalodon ang makita niyo sa dagat, kalimutan niyo na lang ang lahat ng itinuro ko at huwag na kayong tumapak sa dagat.
Dapat nating tatandaan na ang dagat ay teritoryo ng mga sharks at tayong mga tao ay nakikiswimming lamang sa lugar ng mga wild animals. Naniniwala kasi ako na ang pagrespeto sa mga hayop ang pinakamabisang paraan para makaiwas tayo sa peligro. Bago tayo magpatuloy, konting shoutout lang muna. Hello kay Ayen Sales. Happy birthday kay Jacob DeAndre Cabansay. Sebastian, Sebrin at Seth Lazaro. Tintin with honors, Kuya JB at Baby Rose Queen. Gabriel Kinsley at Tirso Gabriel Burdoy. At sa mga kaibigan ni Den Repors. Ipagpatuloy natin ang kwentuhan sa iba't ibang nakakatakot na eksena sa pagitan ng mga tao at pating. Panuorin niyo to. Ilang beses na ang may naitalang pag-atake ng pating sa mga tao. Kada taon, mas nadadagdagan pa ang kaso ng shark attack accident habang mas dumarami ang tao na naiingganyong lumangoy sa dagat. Kaya naman for today's video, mapapanood mo ang mga nakakatakot na engkwentro ng tao sa pating. Dito sa video na kinuna noong 2019, mapapanood ang pag-atake ng bull shark sa bangka na halos ikataob ng mga pasahero. Watch out! Oh my gosh! Namimingwit ang lalaki na to nang aksidente niyang mahuli ang bull shark. Sa galit ng pating, lumaban ito at pinagbalingan ang kanilang bangka. Oh no! Watch out! Tila ba hindi ligtas ang sumakay ng bangka, lalo na kung inflatable boat ang sinasakyan mo. Sa video, mapapanood ang panggigigil ng pating at para bang gusto niyang palubugin ng bangka sa pagbutas ng inflatable. Matalino ang pating na to. Ang lalaki naman na to ay abala sa paghahanap ng pating bilang parte ng Shark Conservation Project. Maya-maya lang, ang pating na mismo ang bumulaga sa kanya. Mabuti na lang at mataas ang kanyang kinatatayuan at muntikan na siyang makagat ng pating. Ngayong nalaman mo na hindi ligtas ang sumakay ng bangka, lalo na kaya ang sumakay ng munting kayak. Ang lalaki sa video ay namimingwit ng isda nang may pating na bumangga sa kanya. Mabuti na lang at hindi tumaob ang kanyang sinasakyan at ligtas siyang nakauwi. Hindi gaya ng isa na to na minalas matapos tumaob ang kanyang kayak. Namimingwit mag-isa ang lalaki sa video nang bigla na lang pinataob ng pating ang kanyang bangka. Maswerte ang lalaki at mukhang walang balak na kagatin ng pating ang kanyang binti. Isa sa mabangis na uri ng pating ang mga hammerhead shark at napatunayan ito ng lalaki na to sa video matapos siyang palibutan ng grupo ng hammerhead. Ginamit pa niya ang kanyang sagwan para paluin ang sinumang lalapit. Ayon sa kumuha ng video, hindi na daw siya muling babalik sa dagat dahil sa kanyang experience. Ito rin ang malabangungot na experience ng kayaker na to matapos siyang palibutan ng hammerhead shark. Gaya ng naunang video, ginamit din niya ang kanyang sagwan para takutin ang gutom na predator. Ang lesson sa video, huwag kang pupunta sa gitna ng dagat sakay ang maliit na bangka. Mukhang mabisang panakot ang sagwan sa pating, pero paano kung ang sagwan mo ang gustong kunin ng shark? Ang lalaki sa video ay mukhang happy na namamangka nang biglang may pating na kumagat sa kanyang hawak. Iniimbestigahan niya kung ano ang nangyari nang maya-maya lang, boom! Umatake muli ang pating. Maswerte ang lalaki sa video at yun lang ang sinapit. Hindi gaya ng babae na to na nag-agaw buhay matapos atakihin ng pating. Naliligo ang magbarkada nang sabihan sila na bumalik sa bangka dahil sa pating. Maya-maya lang, biglang lumitaw ang 15-foot shark at inatake ang babae sa video.
Himalang nabuhay ang babae sa video, ngunit hindi na kumpleto ang kanyang binti matapos ng insidente. Ito ang kamuntikan ng sapitin ng lalaki matapos niyang tumalon sa bangin. Ang hindi niya alam, hindi siya nag-iisa sa tubig at may kasama rin siyang gutom na shark. Mabuti na lang at mukhang hindi interesadong kumain ng tao ang pating na to at hinayaan niya makalangoy ang lalaki pabalik ng pangpang. Hindi lahat ng pagkakataon ay minamalas ang lahat. Gaya ng lalaki na to, nakamuntikan ng makagat ng pating. Buti na lang at may hawak siyang bakal pangharang sa atake. Nakuha pa nilang magtawanan kahit malapit nang mauwi sa aksidente ang inkwentro. Kung may mga tao na hindi deserving ang makagat ng pating, mukhang ang isa na to deserve. Naging viral ang lalaki na to matapos niyang tumalon sa tubig at sumakay sa patay na balyena. Makikita sa video na may mga pating na umaaligid sa kanya. Sa tuwing may patay na balyena, asahan mong may pating sa paligid na kumakain sa bangkay. Ang spearfishing ay hindi lang mabisang panghuli ng isda. Mabisa rin itong paraan para maka face to face ang mga pating. Sa video, buwis buhay niyang hinarap ang great white shark gamit lang ang maliit na spear gun o pana. Dito naman sa video na kinunan sa South Africa, abala ang lalaki sa panghuhuli ng pugita. Ang hindi niya alam, meron palang pating sa kanyang likuran. Naging mausisa ang pating sa presensya ng diver at hindi pa ito umalis kaagad. Kung ako sa kanya, baka naihi ako sa takot. In worst case scenario, walang choice ang mga diver kundi sakta ng pating bago pa sila ang matodas. Gaya na sa video, mapapanood ang nakaambang pag-atake ng pating sa diver. No choice ang lalaki kundi saktan ito ng spear gun. Dito naman sa next video, dito na ata ko pinakakinilabutan. Sobrang labo ng tubig kaya hindi na namalayan ng diver na may paparating na pating sa kanyang direksyon. Mapalad siya at nagkauntugan lang sila at hindi kinagat ng pating ang kanyang ulo. Kung akala mo na ang pangpang ang pinakaligtas mula sa pating, nagkakamali ka. Dito sa video, makikita ang batang babae na nagsiswimming nang bigla na lang may pating na lumapit. Naghahanap ata ng kalaro ang baby shark. Buti na lang at hindi nakagat ng pating ang batang babae. Dito naman sa next video, walang kamalay-malay ang swimmer na meron palang pating na gusto na siyang atakihin. Hindi natuloy ang masamang plano ng pating at ito ang maswerteng araw ng lalaki sa video. Ito ang isa pang lalaki na sinuwerte sa pangingisda. Nahuli ng kanyang pamingwit ang siyam na talampakang bull shark malapit sa may pangpang. Kinilabutan ng mga beachgoer dahil sino mag-aakala na may ganito kalaking pating na nagpapatrol sa malaparaisong dagat na to. Ang makainkwentro ng pating habang nagsusurf ay isa sa dahilan kung bakit ayaw kong mag-surf at ito ang kamuntikan ng sapitin ng lalaki na to sa video. Habang naghihintay ng malaking alon, bigla na lang niyang napansin ang maitim na imahe sa alon na nagbigay takot sa kanyang seguridad. Run. Kahit nakakatakot ang mga pating, may mga tao na willing magbayad ng malaking halaga makita lang ito ng malapitan. Ito ang tinatawag na shark cage diving na patok sa taong gustong makipag-selfie sa pating. Matibay naman daw ang bakal kaya hindi ito basta-bastang masisira ng pating. Ipagdasal lang nila na walang megalodon. Kung tutusin, delikado ang cage diving dahil sa peligro na dala nito sa pating.
Gaya sa video, makikita ang pilit na pagpasok ng pating sa bakal na butas. Naipit ang pating at nahirapan na itong makalabas ng hawla. Dahil sa injury na natamo ng pating, namatay ito at tuluyang nahulog sa ilalim ng dagat. Dito naman sa next video, masasaksihan mo ang makapigil hiningang pag-rescue ng turista sa loob ng cage. Nasa loob ng metal cage ang isang diver nang biglang pumasok sa loob ng hawla ang pating. Ngayon, pareho at magkasama na sa hawla ang higanting pating at ang diver. Binuksan nila ang takip ng cage para dito lumabas ang pating. Himala namang ligtas at walang galos ang lalaki na nakajamming ng pating sa loob ng cage. Dito naman sa China, nagbuntikan ng maging Jumanji sa buong mall matapos mabasag ang salamin ng aquarium. Oh no! Nabahala ang mall operator dahil may laman itong mga pating. Buti na lang at mga baby lemon shark ang laman ng tank kaya hindi natakot ang mga tao. Kung great white shark ang nakatakas sa mall, just make sure na mabilis kang lumangoy. Sa mga hindi nakakaalam, ang stingray ay close relative ng mga pating. Cute ang mga stingray, kaya naman nang makakita ng stingray ang bata na to, hindi niya mapigilan ang sarili na mahulog sa pool. Umpisahan natin sa lalaki na matapang na hinarap ang pating. Sa video, mapapanood ang mapangahas na paghawak ng lalaki sa nguso ng pating. Ang tawag rito ay shark petting at ginagawa lamang ito ng mga eksperto. Huwag mo itong gagayahin kung ayaw mong magkulang ang iyong daliri. Sa ilang turista na gustong makipagpatintero kay kamatayan, ang iba sa kanila ay sumusubok sa shark cage diving. Ito yung papasok sila sa loob ng metal cage at saka patatakamin ng pating na lumapit sa kanila. Ikaw ba, meron ka bang lakas ng loob na gawin ng ganitong activity? Kahit bayaran mo pa ako ng 10,000, parang ayoko ata. Ang mga white tip shark ang isa sa pinakadelikadong uri ng pating at ito ang napatunayan ng diver matapos siyang makagat nito. Buti na lang at to the rescue ang isang diver para bugawin palayo ang pating. Dito sa Africa, tinurukan ng tranquilizer o pampatulog ang pating para check upin ng veterinaryo. Ngunit nang inakala ng diver na to na tumalab na ang tranquilizer, dito siya nagkamali. Ang pating ay nagsimulang maging agresibo at sinakmal ang diver. Buti na lang at binigyan ng first aid ang diver at dinala sa malapit na ospital. Isa sa pinakamasayang activity sa dagat ay ang mag-jet ski. Pero paano kaya kung merong pating na sumubok na kagatin ang iyong binti habang nakasakay sa jet ski? Ito naman ang isa pang shark versus jet ski. Sino mag-aakala na hindi ka pala ligtas kahit nakasakay ka sa jet ski? Oh, no! Maliban sa jet ski, ang pagkayak ang isa sa pinakamagandang paraan upang malibot mo ang dagat. Pero, magiging happy pa ba ang kayak experience mo kung ang mga pating ang makakajamming mo sa dagat? Gaya ng dalawang kayakers sa video na sobrang kinilabutan dahil sa pating na umaaligid sa kanilang bangka. Dito naman sa drone footage, nakita ang 8 talampakang pating na nakikimingle sa bangkero. Mukhang wala namang masamang balak ang pating sa lalaki, pero still, siguradong nakakakilabot ang maka-experience ng ganito sa dagat. Ito naman ang lalaki na walang kamalay-malay na may pating palang papalapit sa kanya. Ito na ata ang maswerteng araw ng lalaki na to matapos siyang makabingwit ng pating. Sa pagpupumiglas ng pating, napataob nito ang bangka.
Hindi porket maliit pa ang pating, hindi mo na dapat itong katakutan. Ito ang napatunayan ng lalaki sa video matapos siyang makahuli ng baby shark. Sa tuwing may patay na balyena, ang mga pating ay nagpipiesta dahil isa ito sa paborito nilang kainin. Pero iba ang trip ng dalawang lalaki na to. Biruin mo, sumakay sila sa patay na balyena at yan ay upang mahawakan at makita ng malapitan ang mga pating na kumakain sa balyena. Mabuti na lang at abala ang shark sa pagkain sa balyena, kaya dead ma lang ito sa mga tao. Paano kaya kung habang nagpaparasailing ka, biglang may pating na umatake sa'yo? Ito ang bangungot na nangyari sa lalaki sa video matapos siyang makagat ng pating. Sa South Africa, kamuntikan ng maputol ang daliri ng surfer na si Shannon Ainsley matapos siyang atakihin ng hindi lang isa kundi dalawang pating ng sabay-sabay. Sa video, may kita si Shannon habang nagsasurfing nang may pating na lumitaw at kinagat ang kanyang kamay at hinila siya pababa ng tubig. May kita rin sa bandang kaliwa ang isa pang pating. Mabuti na lang at nilubayan din ng pating si Shannon at agad naman siyang dinala sa pinakamalapit na ospital. Nang dahil sa insidente, nagsagawa ng shark hunt operation ang mga tao. Pero di nila inaasahan na ganito katapang ang pating na makakasalubong nila. Ang batang surfer naman na to ay kamuntikan ng mapahamak dahil sa pating na bumubuntot sa kanya. May kita na umaaligid ang pating at tila ba ay nakikiramdam sa mga tao kung pwede ba niya itong kainin. Oh, no! Mabuti na lang at sa isang saglit, umatras ang pating sa pag-atake. Kung tutuusin, hindi lahat ng pating ay delikado sa tao. Ang iba, gaya ng whale shark, ay kumakain lamang ng krills, plankton at maliliit na isda. Sobrang liit ng ngipin nito at kung kakagatin ka ng whale shark, halos wala kang mararamdaman. Ito ang hindi alam ng lalaki na to matapos siyang magpanik dahil sa butanding na gusto lang namang makipaglaro. Ito naman ang lalaki na nahuling nakikipag-sweet dancing kasama ng pating. Kung tutuusin, napaka-rare o bihira lang ang pag-atake ng shark sa mga tao. Sa mundo na may 7.8 billion na populasyon ng tao, 300 lang ng shark attack ang naitatala kada taon. Mas malaki pa ang tsansa mo na tamaan ng kidlat kaysa maatake ng pating. Kaya bago ka pa matakot na lumungoy sa dagat, laging tatandaan na ang mga pating ay mahalagang parte ng kalikasan at nakikilangwilan tayo sa kanilang teritoryo. Dahil ang mga pating ay nilikha ng Diyos upang makasama natin sa mundo. Ka-FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!